Ang potassium kasi ay ginagamit sa panghuling stage ng ating mga tanim, which is flowering and fruiting stage. Itong potassium kasi ang nagpo-promote ng pagpamumulaklak ng ating mga pananim. Kailangan kasi ng potassium ang mga bunga ng ating mga pananim. Kaya 60% na potassium ang inilagay sa fertilizer dahil kailangan ng ating mga tanom ng potassium in large amount. Kaya kung magbigay kayo ng potassium during sa vegetative stage, hindi nila yan magagamit. So ngayon, mas madali na nating masagot ang pangatlong WH question na when or kailan gamitin ang mga fertilizer na ito. So now let's assume na hindi ka pa nagpa-soil testing sa iyong area o sa iyong farm. Sa soil testing kasi malalaman doon kung masagana ba ang iyong lupa sa nitrogen, sa phosphorus or sa potassium. Mahalaga din kasi ang pagpa-soil testing para matansya mo kung ilang percentage na lang ilagay mong potassium, ilagay mo na nitrogen at phosphorus. So mag-assume na lang tayo na walang soil testing result. So during the first stage from seedling, hanapin natin ang may percentage ng nitrogen. So alin nga ba dyan ang fertilizer na mayroong nitrogen? So syempre makikita natin yung urea na may 46%. At pwede rin tayong gumamit ng complete fertilizer or 14-14 kasi nga small amount pa ng nitrogen ang kailangan ng ating mga seedlings. Pero yun nga lang, hindi magagamit ang 14% ng potassium sa ating pananim. Pero kapag nasa 3 months to 1 year na, mas mainam na gamitan na natin ng large amount of nitrogen ang ating mga pananim. So kailan naman natin gamitin ang phosphorus or yung sinabi kong ammonium phosphate? Kapag makita natin na yung puno ng ating mga pananim ay may kaliitan. Yung phosphorus kasi ang nagpapabulas at nagpapalaki ng katawan ng ating mga pananim. And lastly, gamitin naman natin ang potassium kapag flowering na or fruiting stage na ang ating mga pananim. So ngayon punta naman tayo sa pang-apat na WH question na where. So saan naman natin ilagay ang mga abono kapag nag-apply tayo ng fertilizer? Kung seedlings or katatanim pa lang natin ay dapat nasa 2 to 3 inches ang layo mula sa puno, dapat ilagay natin ang ating mga fertilizer. Pero kapag medyo malaki na yung ating mga halaman or ating mga punong kahoy, ay pwede nating ilagay ang mga abono dyan sa ilalim ng dahon or yung tinawag na canopy. So ngayon punta naman tayo sa panghuling tanong na paano natin i-apply ang abono. So una, mayroon tayong tinawag na side dressing. Ang side dressing yung madalas nating ginagamit kung saan nilagay natin ang mga abono sa tapat ng ating mga halaman or mga tanim. At meron din tayong tinawag na drenching application. Ang drenching naman yung ibabad mo yung abono sa tubig at saka mo idilig. At meron ding broadcasting application. Ito yung madalas ginagamit ng mga palayan kung saan sinasaboy nila yung mga abono para mas madaling matapos. At lastly, merong tawag na basal application. Yung maglagay ka ng fertilizer sa lupa 2 weeks before ka magtanim. So yun lamang po, patulong naman po sa pag-share nitong aking video.